Yo, shout out mga 59. Long time no look mga 59, long time no see. 59 Juicy Nag, ang iyong 59. So, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Kung saan man po kayo naroon ngayon. So, nagbabalik po ang iyong 59. Medyo matagal-tagal po tayong walang upload. So, ayan. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Okay. So ayun mga 59, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung part pa rin po sa ating trabaho mga 59 sa security. Ang title po ng ating content ngayon is yung reacting to emergency. So ito po ay kung paano po tayo mag-react kapag mayroon pong emergency. Alam naman po natin na iba-iba po yung emergency. So meron po tayong mga natural emergency, calamity, meron pong fire, meron pong emergency incident, accident. So, depende na lang po yan. So, in general po, pag-uusapan po natin kung ano po ang dapat gawin at ang saktong dapat reaction po ng mga 59 kapag mayroon pong emergency. So, ayan po. Reacting to emergency. Yan po ang ating pag-uusapan. Okay, so, kung mga bago ka pa lang po, hindi pa po kayo nakakapag-subscribe o nakakapanood, ngayon lang po kayo nakadalaw sa bahay ni 59 Juicy Nag, maaari po paki-like, share ang video nito, at paki-subscribe na rin po, paki-ring ito notification bell para po updated po kayo sa mga upload ni 59 Juicy Nag. So ayan, bago po tayo pagpatuloy, shout out po muna tayo sa ating mga 59 no, sa mga nag-comment sa ating mga uploaded na videos. So shout out po uli sa inyong lahat. Shout out Angelino Sales, shout out Jimmy Steliori 59, shoutout 59 John Gaby, shoutout din sa iyo Rose Bumugo, Jonix TV, shoutout po Billy Joe Domingo, shoutout po sa inyo. Yan, Fire Cads, Carwak, baka forager po ito, shoutout Sir, shoutout Queen Silosa, shoutout and shoutout Robincio Nasan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa aking channel at sa inyong pagko-comment po doon sa ating mga naunang video. Okay, so ayun, bago po tayo tumuloy sa ating content ngayon, mga 59, mga boss, amo, intro po muna tayo. Okay, ayan. Okay, so ayan, salamat at andyan pa kayo sa mga manonood, no? So, pag-uusapan natin ngayon, ito po uli, ang reacting to emergency. So, ano bang ibig sabihin pag nagsinabing reacting to emergency? So, basically, ito po ang nakalagay sa ating nakuhang kodigo, no? Sa ating nakuhang content ngayon, no? So, nakalagay po dito, reacting to emergency. One of the most stressful function of the guard is reacting to emergency, no? This is because this function involves risking his personal safety. Okay? The guard must base his reaction to the principle of reacting of emergency as follow. So, dapat meron po tong guidelines o meron kayong procedure doon sa inyong mga AOR or 2-0 or sa detachment nyo. So, una po, sasabi po, ito po ang isa sa pinaka-stressful or medyo hindi lang stressful, risky, no, o panganib or skillful ka rin sa pag re-respond o pagre-react sa mga emergency, kasi daw naka-involve dito, no, ang personal safety ng bawat isa kapag ikaw ay nag-respond or nag-react doon sa isang emergency. Uli, iba-iba po ang klase ng emergency, no? Meron pa tayong natural emergency, merong man-made emergency, merong incident, and meron naman yung mga health emergency. So, iba-iba po yan. Okay. So, the guard daw must base his reaction, no, on the principle of reacting to emergency as follows. So, dapat pag ikaw nag-react o nag-respond sa isang emergency is mayroon ka kahit paanong guide o mayroon kayong protocol doon sa inyong mga area of responsibility kung paano po kayo nagre-respond
o nagre-react sa isang emergency. Uli, dapat hindi rin po, pagdating sa in responding emergency, dapat po specific po ang ating pagre-respond. Hindi po naka-generalize ang protocol natin or ang principles natin sa ating pagre-respond or yung step-by-step procedures sa ating pagre-respond sa emergency, kasi nga iba-iba po uli ang klase ng emergency. But the same, ganun pa man, no, ito po ang simple, no, mayroon po tayong apat na simpleng guidelines kung paano po natin i-respond or magre-react doon sa emergency. So number 1 po, no, assess the general safety of the situation before reacting. So ito, uli, case to case basis po ang ating number 1. So ibig sabihin kasi pag assess mo muna yung general safety of the situation, no. So hindi po sa lahat ng pagkakataon gagawin kailangan pwede mong, or hindi po sa lahat ng pagkakataon pwede mong gawin ito. Kasi kung emergency talaga, kunyari may hinimatay, no, mayroong reported fire, hindi mo po muna pwedeng i-assess yung situation bago ka mag-respond. So immediate po ito, kailangan po real time, on the spot, dapat ma-respondihan po natin agad yung emergency. Kasi every seconds count or every seconds is important pag ganito po ang mga scenario or yung cases ng emergency, no. Kunyari meron diyang hinimatay, meron hindi makahinga dyan, hindi pwedeng ang sadali i-assess ko muna, kailangan mag-responde, mag-react na agad. Kailangan dahil sa hospital, dalhin agad sa hospital. Pag reported fire, hindi mo pwedeng i-assess ko muna, magre-react agad, magre-response agad, alam mo na kung anong procedure, depende nga po ulit yun sa klase ng emergency na i-response. So dapat meron po tayo yan sa ating mga detachment, step by step procedures sa lahat ng klase ng emergency. Okay? So pangalawa, number 2, no, assess the risk, no, if it can be subdue or control. If so, no, implement the prescribed control measures. So ayan na nga po, no. So ito lang ang i-assess mo kung yung mga emergency na hindi ganun kakailangan yung immediate action mo. Kunyari, pag sunog na kasi, hindi mo pwedeng i-assess muna bago mo puntahan. So doon actual sa area, doon muna i-assess habang responde ka, nagre-react ka. Ngayon, sabi nga, assess the risk if it can be subdue, no. Siyempre doon malalaman mo na kung fire yan, no, kung mapapatay mo o hindi. Pero uli, may procedure tayo dyan kung makokontrol mo, no. Kung hindi, no, kung ganun nga ro, EPSO, implement the prescribed control measures. So yun uli, kaya sasabi ko dapat meron tayo step by step procedures, protocol sa pagre-responde ng emergency. Yun na po yung prescribed control measures, no. So yun yung number 2, no. Okay, so sana na gets, no, na nakuha nyo ang ibig sabihin po, no. Ulitin ko sa number 2, assess the risk if it can be subdue or controlled, no. So kung kaya nyo bang patayin yan, kontrolin, no, kung emergency, kung fire yan, no. If so, implement prescribed control measures. So ayun na yun, yung sinabi natin kanina. Next dyan, syempre sa ano natin, procedure natin, dapat alam mga 5 na alam nyo rin po yan, no. Dapat lagi tayong tumatawag ng emergency assistance. So ulit, lalo kung nagkaroon ng sunog, kung napatay nyo man yan, ulit dapat na-report yan para maimbestigahan, at dapat ang Bureau of Fire ang nagsasabi na ito ay fire out, no, parang ganon. Ngayon, kung emergency yan tungkol sa mga vehicular accident, no, mayroon din tayong tamang law enforcement agency na nagko-control dyan. So hindi lang basta tatawag tayong police, mayroon po tayong traffic bureau na nag-aano dyan. So alam nyo na dapat sa AOR nyo, sa 20 nyo, kung ano po ang mga tamang tawagan. So yun, number 3 po yun, call
for emergency assistance. So, ayun na po yun, no? Kailangan matawag natin sa tumawag tayo ng assistance. Pero yun, uli, kung ang reported lang naman is fire, tapos may umusok lang, yun pala ay nasunog lang yung sinasahing, napabayaan lang, umusok, no? Wala ka namang ginawa, kundi pinasingaw nyo lang gano'n. Hindi nyo kailangan tumawag ng Bureau of Fire, baka naman tumawag pa kayo. Wala naman nangyaring sunog, no? Kung mayroong kunting nag-spark, baka naman umusok, nag-spark, baka naman tatawag pa kayo ng Bureau of Fire, hindi na po. Pero pag nagkaroon ng sunog mismo at napatay nyo, kailangan nyo pa rin tumawag ng Bureau of Fire uli. So isa lang po yan sa mga sample ko po pagdating doon sa mga emergency natin. Kung kailangan tumawag ng assistance. Okay? No, number 4. Sa number 4 nakalagay, secure the area until assistance arrive, no? Kung ito ay krimen uli, no? Kung mayroon tong mga criminal act, life involving life, no? Kung mayroong napatay, no? O kaya may nanakawan, kailangan ng assistance ng investigation ng proper authority, no? So, secure the area until the assistance arrives. So, ayun na po yun. Kailangan i-coordinate naman natin, no? Alam naman po natin yung mga procedures, no? Sa atin sa mga 5-9, matik yun, alam natin yun. Pero uli, mayroon kayo dapat guidelines, protocol, sa step by step assistance nyo sa pagre-response nung step by step procedures nyo sa pagre-react or pagre-respond sa emergency. So uli, may mga ERT tayo sa mga malaking detachment natin, no? Emergency Response Team or QRT, Quick Response Team. So, usually sila ang nag-perform ng mga to. Pero sa ating mga 5-9, dapat may idea rin po tayo pagdating sa pag-responding or reacting to emergency. Kasi tayo, kadalasan ang unang napapagsabihan na i-report sa atin at tayo kadalasan nakaka-discovery ng mga emergency bilang isang 5-9 or security. Okay? So, yun, mga 5-9. Yun lang po muna sa ngayon. Sana po may natutunan kayo, no? Kahit konti dito sa ating pinag-usapan. Uli, ang ating topic ngayon is reacting to emergency. So sana may natutunan kayo, or emergency response, responding to emergency. So anong term ang gamitin nyo? Ayun lang po yun. Ibig sabihin lang, ang ating pagre-respondi kapag mayroong nangangailangan ng tulong sa atin, lalo na kung ito ay emergency. Okay. So ayan mga 5-9, maraming salamat po uli sa inyo. Sana uli kung hindi pa po uli kayo, no, nakaka-subscribe sa ating munting bahay, sa ating munting channel, please like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para po updated po kayo sa ating mga susunod na upload na video. Okay, so uli ang inyong 5-9 Josinag, sasabing magandang araw, magandang gabi, sa sulit na kailang mundo nasan ngayon. Yes sir!